Welcome to Donmar TV News Channel. Nagumpisa na ang Commission election na mag-imprenta ng mga balota na gagamitin sa May 9 elections noong Huwebes ng gabi. At trasado ito ng isang araw sa pangalawang target ng COMELEC na pag-iimprenta ng balota dahil sa isinasaalang-alang na technical factor. Higit 67 milyong balota ang target na maimprenta ng COMELEC hanggang April 21. Unang naimprenta ang nasa 60,000 manual ballots na gagamitin para local absentee voting. Sunod ay 79,000 para sa overseas absentee voting at 86,000 na balota para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Manual ballots ang inuna dahil walang nakasulat na pangalan ng mga kandidato sa mga ito. Hanggang ngayon, wala pang inilalabas na pinal na listahan ng mga kandidato ang komisyon. Aabot sa 1.3 billion pesos ang pondo na inilaan para sa prosesong ito. For the ballot production group, working in 2 shifts, day shift and night shift, I think we have 150 workers. For the ballot verification group, we have 700 workers working in 2 shifts. And for the ballot quarantine group, I think we have 100 job order casuals also working in 2 shifts. But for now, until the end of the month, we have adopted a batching system in view of the surge. Tiyak din ng komisyon na matatapos ang ballot printing sa itinakdang panahon sa kabila ng umiiral na COVID-19 pandemic. Ayon sa COMELEC, kaya nilang mag-imprenta ng 1.1 million na balota kada araw gamit ang 3 makina at may isang reserba kapag nagkaroon ng problema. Ano ba? Napanood niyo ba yung presidential interviews? Ha? Kamusta kayo? Napanood niyo ba? O, batiin ko lang muna yung mga kakalagin pa lang. Okay. Taga saan ba kayo? May taga Germany. Hello, Germany! May taga Rizal. Ayan. May taga Toronto. May taga Vancouver. Merong taga... Saan pa ba yan? Meron nasa COVID Wars Nurse Station. Hi! Maraming salamat, Shara Matildo, sa inyong ginagawang kabutihan at papatuloy na inyong pagtrabaho kabila ng ating pandemya. Maraming salamat sa mga nurses na katulad mo. May taga Saudi Arabia. Ayan, may taga Canada. Ayan. May taga Singapore. Saan pa? May taga Cebu. Hello Cebu. 'Di ba? Ano pa, may taga Japan, ang sagot sa kahirapan, Japan. Ayan, may taga Dubai, hello, magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas, umaga sa ibang dako ng mundo, morning na dito, misa, sabi ni Rainy, nasa ano ka ba, US, Rainy? Hello sa mga taga Cagayan Valley. Ayan, hello mga kakampupot. Kung gusto nyo i-share ang video na ito o kahit anuman sa aking page, i-click nyo ang share tapos may lalabas na notification ng Facebook. Ewan ko kung bakit meron yan. Alam nyo naman ang mga censorship brigade. I-click nyo yung share anyway. So, share and then after share, hanapin nyo yung share anyway. Okay? Share and then share anyway. Okay. I think si Lenny, dapat she had carefully, she should have taken this seriously. Kasi siya yung second siya yung second in line Ngayon kung gusto niyong lumipat sa kanya yung mga Isko, Ping, and Manny voters, dapat ginalingan ni Mamshi Pero, diba, talaga si Mamshi Lenny. Ang isa sa mga nakakalokang tanong, ito mag-highlight ako sa mga nakakalokang tanong na naka-make or break sa kanilang apat. And tapos magpo-focus ako dun sa specialty ko, sa foreign policy question na related sa South China Sea conflict. So, ayun. Yung kay Lenny, ang grabe talaga dung tanong na talagang nasubukan talaga siya is yung bakit siya, nung sinabi niya noon na dapat nang i-rebuild yung Liberal Party and then suddenly, nag-independent siya ngayon. Ngayon yung sabi ni Lenny na kaya siya nag-independent kasi parang ayaw nilang malimita sa Liberal Party lang. Pero sabi niya, member pa rin siya ng Liberal Party. For me,
sobrang malabnaw yung sagot niya. Mas malabnaw pa sa lugaw na sinaserve nila. Bakit? Kasi nangako ka na i-rebuild yung Liberal Party eh. You are the party chairman. Ngayon, hindi mo siya ginawa. Tapos, tumakbo ka pa ng independent. Pero, member ka pa rin ng Liberal Party. Paano yun? So, hindi mo ni-rebuild yung partido. Ginawa mo, iniwanan mo. Pero member ka pa rin. So, parang you're having your cake and eating it too. Tapos yung sinabi niya na ayaw niyang malimitahan, kaya siya nagtumakbo ng independent. Hindi mo naman kailangan ng tumakbo ng independent para mapalawak pa yung hanay ninyo eh. Kaya nga may tinatawag na alliance making, 'di ba? Pwede ka naman kasi maging Liberal Party and tumakbo under Liberal Party, pero bubuo ka ng alyansa sa ibang partido. So, parang na-reveal lang doon na hindi mo ginawa yung alliance making as chair ng Liberal Party. So, nasubukan doon yung parang na-reveal mo na doon yung skill mo for alliance making as a leader of a political party. 'Di ba? Ngayon, iko-connect ko to doon sa foreign policy answer niya ha. Kung bakit talaga, parang na-reveal na ni Lenny na yung sagot niya sa foreign policy question ay hindi niya pwedeng ma-achieve kasi hindi niya na-achieve sa sa kanyang sariling partido. Kay Ping naman, ang maganda doon kay Ping, I think ang question talaga na nakapag make or break, yung bakit siya tumakas. Naalala niyo na siya, na sabi kasi ni Jessica Soho na parating ikaw nasa lugar ng batas pero nag-break ka ng batas kasi tumakas ka. I think maganda doon yung sagot ni Ping na nung umalis daw siya, wala pa siyang warrant of arrest. Wala siyang whole departure order. Parang alam mo yun na it was a very, nakahanap siya ng loophole doon sa tanong sa kanya ni Jessica Soho. Tapos parang na-save niya yung sarili niya. Actually, I think doon sa segment na tinatanong si Ping na yon, parang nagkaroon siya ng magandang redemption arc. 'Di ba? Nagkaroon siya ng nakuha niya yung safest route, so safest way in order to save himself. Kay Isko, ang make or break question sa kanya, yung dati kalyado niya tapos hinulog tinrow niya sa under the bus yung kay Erap, ganyan, tapos yung kay PRD. I think Isko was able to somehow save himself from that nung sinabi niya na hindi naman yung interest nila yung kanyang hindi interest ng parang hindi interest ng politiko yung kanyang kundi interest ng tao or something like that. Kay Manny, ang make or break question niya yung masahol pa sa hayop na issue niya. Well, Manny stood by what he said. Sabi niya yun naman daw yung paniniwala niya. So for me, parang naging neutral lang. Parang Manny demonstrated na he can stand by what he said. He firmly conviction pa rin niya yon na gano'n. So for me, nag-show doon ng consistency si Manny. I do not agree with Manny said, but at that moment nagpakita siya ng consistency na hindi niya iniwas yung sarili niya. Parang tinanggap niya na ganun yung sagot niya. And pinanindigan pa rin niya.